Bago pa makaimik si Emmy sa tinura ni Ashton Blumentritt, ay natigil siya dahil sa pagtawag ng malilit na tinig. Mama, Papa, sabay silang napalingon sa pinagmulan ng pagtawag. Kaagad naman nilang nakita si Hyde sa tapat ng pinto ng cottage. Magulo ang buhok nito, at mukhang bagong gising lang. Patakbong lumapit sa kanila ang bata. Dumiretso itong nagpakandong kay Ashton Blumentritt. Kitang-kita ni Emmy nang halikan ni Ashton ang gilid ng noo ng bata. Iniwan niyo po ako, nakangusong turan nito. Humilig din ang bata sa dibdib ng lalaki. Nandito lang naman kami sa malapit. Nag-date lang kami ng mama mo. Napataas na lamang ang kilay ni Emmy dahil sa tinura ni Ashton. Bago pa siya makaalma ay bumaling sa kanya si Hyde. Mayroon itong pilyong ngiti sa labi. Lihim naman siyang nanggigil kay Ashton, dahil kung ano-anong ideya ang pinapasok nito sa utak ng kanyang anak. Babawi ako sa'yo son. Name what you want, I will give it. Automatikong napatingala ang bata kay Ashton Blumentritt. Kita ang ningning sa mga mata nito. Gusto ko po ng kapatid. Mabilis nitong sagot na parang humihingi lang ito ng candy. If that's what you want then. Hoy, mamang maliit. Akala mo ba madaling gumawa ng bata ha? Lumingon naman sa kanya si Hyde. Unti-unti ring naglaho ang ningning sa mga mata nito, nang makitang nakataas ang kilay niya at matunugan ang galit nito. E bakit po yung kapitbahay nating si Toto, marami pong kapatid? Ang tinutukoy nito ang dati nilang kapitbahay, bago sila matuntan ni Dark Indigo. Basta, huwag mong ipilit baka mapalo kita. Akala mo ba paktorya kami ng papa mo ng bata? Isa lang naman po eh. Nakalabi ito at parang maiiyak ang kanyang mga mata. Ginagap ni Ashton ang kamay ng bata, dahilan para mapatingin sa kanya ito. Masuyo niyang tinitigan ang mga mata ng bata. Hyde, son, listen to me. Your mama is right. It's not that easy to grant your wish. Ang baby kasi regalo ni Lord. Mahinahong turan nito. Napaawang na lamang ang labi ni Emmy sa nakita. Hindi niya inakalang may ganong side si Ashton Blumentritt. Sa inasta nito ay tila naging larawan ito ng mahinahong padre de pamilya. Hindi na po ba ako magkakaroon ng kapatid? Kita ang lungkot sa mga mata ng bata. You'll have. In perfect time, you will have your siblings. Napataas na lamang ng kilay si Emmy sa tinura ng lalaki. Gusto niya sanang barahin ito, ngunit tila umatras ang sasabihin niya nang maisip niya si Hyde. Talaga po, yes son, but for now, let's have our breakfast first. Wika ni Emmy sa isip, magaling mang-alaw ng bata si Ashton, dahil naging madaldal at masigla si Hyde. Habang kumakain sila, nang matapos silang kumain ng agahan, ay kaagad na silang nag-ayos para sa biyahe. Pasado 7:00 ng umaga, nang makarating sila sa mansyon ng mga Villacorda. Pagbaba pa lamang nila ng sasakyan, ay nabungaran na agad nila si Dark Indigo. Frente itong nakasandal sa veranda ng kanilang bahay, na para bang inaabangan ang pagdating nila. Napaayos ito nang tayo nang makita sila. Hi! Nakangiti itong sumalubong sa kanila. Gumanti rin ng ngiti sa kanya si Emmy. Hello Hyde! Nagniningning ang mga mata nitong kumaway sa bata. Daddy! Kaagad namang lumapit sa kanya ang bata. Namiss ko ang baby namin. Pahag nga ako. Tila naglalambing na turan ni Dark Indigo. I miss you too daddy. Mahigpit naman siyang niyakap ng bata. Hindi naman mapigil ni Emmy ang pagsupil ng kanyang ngiti, habang pinapanood ang dalawa. Ngunit nang maramdaman niya ang presensya ni Ashton Blumentritt sa kanyang likuran, ay kaagad niya itong nilingon. Didiretso na kami kay Indigo. Alright, see you tomorrow. Walang emosyong turan nito. And by the way, from now on, you will have your personal bodyguard. Sumenyas ito sa isang tauhan niyang nasa hindi kalayuan. Nakasuot ang lalaki ng gray polo shirt, na tinurnuhan niya ng itim na cargo trousers at combat shoes. Nakasuot ng itim na sombrero ang lalaki, kaya naman hindi niya makita ang buong mukha nito. Good morning master. Yumukod ito bilang tanda ng paggalang. From now on, you will be in charge on Emmy's safety. Copy that master. Nang magangat ito ng tingin, ay kaagad na nagtama ang mga mata nila ni Emmy. Automatikong nanlaki ang mga mata ng dalaga nang makilala niya ito. Tado, bulalas niya.
Kaagad niyang nakuha ang atensyon ng lahat dahil sa inaste niya. Tatay Tado. Mabilis na kumala si Hyde sa pagkakayakap kay Dark Indigo. Kaagad itong lumapit kay Tado, at mahigpit itong niyakap sa binti. "Namiss kita tatay. Namiss rin kita." Gumuhit ang tipid ng ngiti sa labi nito, kasabay ng paghagod nito sa ulo ng bata. Kitang-kita rin ang pagningning ng mga mata nito. "Hyde anak, mamaya na kayo magtsikahan ng tatay Tado mo ha. Usap lang kami saglit." Bago pa makaimik ang kahit sinuman sa kanila, ay mabilis na kumilos ang kamay ni Emmy, at hinawakan ang braso ni Tadeo Miguero. Kaagad rin niya itong hinila palayo. Para namang tuod na nagpahila si Tadeo sa babae. "Sobra akong nag-alala sa'yo." Puno ng sinseridad ang mga mata ng dalaga. "Akala ko may masama nang nangyari sa'yo, Lady Emmy." Binitiwan ni Emmy ang pagkakahawak sa kanyang kamay, at saka siya mahinang hinampas sa braso. "Lady Emmy ka dyan. Anong nangyari sa miss? Nag-level up lang ang peg." Hindi naman nakaimik si Tado, sa halip ay napayuko na lamang ito. "Paano ka nakaligtas? Buong akala ko talaga, wala ka na. Pinalo ako ng isang tauhan sa likod. Nawalan ako ng malay. Paggising ko nasa hospital na kami. Pasensya ka na lady. Hindi kita naprotektahan." Ang lakas maka-royalty ng lady. Hindi nito napigilan ang matawa. Parang hindi naman bagay sakin yan. Nanatili namang walang kangiti-ngiti si Tado. "Bumalik ka na po sa kanila lady. Kailangan ko na rin bumalik sa trabaho ko." Pinanangkitan siya ng mata nito, at saka pinamewangan. "Ito naman, parang ngayon lang tayo magkakatsikahan eh. Binabayaran po ang bawat oras ko lady." Kitang-kita ang namumuong butil ng pawis sa kanyang noo. "Hay naku, sige na nga, gora ka na." Yumukod naman ito sa kanya, bago tuluyang humakbang patungo sa kinarunan nina Ashton. "Hoy Tado, pagsahod mo, libre mo ako ng lomiha." Habol niyang biro sa lalaki. Sandali naman siyang nilingon. "Opo." Ang lakas makatanders ng opo muha. At saka para naman akong kagalang-galang masyado. Hindi nito napigil ang sariling matawa ng malakas. Ngunit kung gaano siya kasaya, ay kabaligtaran naman ni Ashton Blumentritt, na salubong ang kilay habang nakatitig sa kanya. Binigyan pa siya nito ng nanunurang tingin, bago tumalikod paalis. Walang imak namang sumunod sa kanya si Tadeo Miguero. Who is he? Yuzisa ni Dark Indigo dahilan para mapatingin ito sa kanya. "Siya yung tumulong sakin noong tumakas ako." "Really?" Gumuhit ang gitla sa noo nito. "Siya rin yung tumulong samin noon ni Hyde. Malaki ang utang na loob ko sa kanya. Naging karamay ko siya sa pagpapalaki sa anak ko." "He looks familiar." Siya naman ang nangunot ang noo sa tinuran ng lalaki. "Natatandaan ko na." Biglang saad nito, "Tama. Isa siya sa mga tauhan ni Uncle." Siya naman ang napakunot noo, dahil sa tinuran nito. "Anong ibig mong sabihin? Matagal na siyang tauhan ni Uncle Ashton." "Baka nagkakamali ka lang. Baka naman kamukha lang. Nakilala ko si Tado noong araw na tumakas ako sa hospital." "Hindi ako nagkakamali Emmy. Dati na siyang tauhan ni Uncle." "Impossible." Pilit siyang ngumiti, ngunit sa loob niya dumadagandong na ang kanyang kaba. Aniya, maaaring tama si Indigo, hindi mapupunta si Tado sa mansyon ng mga Villacorda ng ganun kadali. May palatandaan ang mga tapat na tauhan ni Uncle. Mayroon silang maliit na pilat sa kanilang kilay. Tila nanuyo ang lalamunan ni Emmy sa tinura ni Indigo. Mayroon ngang pilat sa kilay si Tado. "Ngayon naiintindihan ko na kung paano ka nakapagtago ng ganun katagal." Para siyang pananghinaan ng buto sa realisasyon. Tauhan ni Ashton si Tado, at ang pagtatagpo ng landas nila noon ay sinadya. Pakiramdam ni Emmy ay mababaliw siya sa kanyang nalaman. Nilukob siya ng sari-saring isipin. Aniya, kung tauhan ni Ashton si Tado, bakit siya nito tinulungan? Inutusan kaya ito ni Ashton Blumentritt? Nagsimula na rin siyang pagdudahan ang kabutihan ni Tado. Napapaisip na siya kung ang lahat ba ng ginawa ni Tado ay kusang loob, o dahil lamang inutos iyon ni Ashton. Pakiramdam niya ay trinaydor siya nito. Buong akala niya at nadamay lang ito sa mga problema niya sa buhay, matapos niya itong hilain sa kanyang pagtakas. "Hey Emmy, are you listening?" Antag sa kanya ni Dark Indigo, dahilan para bumalik siya sa realidad. Nang igala niya ang paningin, ay noon lang niya napansing nasa veranda pa sila.
Nakaupo sila ni Indigo sa bench, at sa di kalayuan naman ay naglalaro ng remote control na eroplano si Hyde. Okay ka lang ba? Kanina pa kita kinakausap. Kitang-kita ang pag-aalala sa mga mata nito. Ipinilig ni Emmy ang kanyang ulo, at pinilit niyang ngumiti sa binata. Pasensya na, medyo lutang dahil sa pagod. Ano na nga ulit yung sinasabi mo? Pagod ka ba? Bumalatay ang lungkot sa mukha nito. Meron sana tayong inimit na ngayon Pero kung pagod ka, sa susunod na araw na lang. Sino? Umusbong ang kanyang kuryosidad. Surprise sana. Kilala ko ba yan? Marahan namang tumungo ang lalaki. Naintriga ako kung sino yan. Kaya Tara, imit natin. Ilan sandali namang napatitig sa kanya si Dark Indigo, na para bang tinatansya niya ito. Sigurado ka ba? Oo naman. Binigyan niya ng ngiti ang lalaki. Gusto ko rin namang makita kung sino yang sinasabi mo. At saka sayang naman kung sasayangin natin yang surprise mo. Matapos sabihin iyon ni Emmy, ay walang sinayang na sandali si Dark Indigo. Kaagad niyang tinawag si Hyde, at sinabing may pupuntahan sila. Kaagad din silang bumiyahe patungo sa meeting place. Matapos ang ilang minutong biyahe, ay nakarating sila sa isang restaurant. Reservation for Indigo Villacorda. Formal na tura ni Dark Indigo sa babaeng crew ng restaurant nang makapasok sila. This way ma'am and sir. Agad naman silang sumunod sa babae. Nagmukha silang isang pamilya, dahil karga-karga ni Indigo ang bata. Nang makarating sila sa tapat ng VIP room, ay hindi na naiwasang makaramdam ng kaba si Emmy. Hoy Indigo, sino ba talaga tong imimit natin ha? Makikilala mo rin siya. Naghihintay na siya sa loob. Itinulak ni Indigo ang pinto. Hinayaan niya iyong bukas, ngunit hindi siya pumasok. Bes, matinis na tili ang sumalubong sa kanila. Bes, hindi na niya napigil ang pagsilay ng ngiti sa kanyang labi, nang makita niya sa loob si Missy. Wala siyang sinayang na sandali, kaagad siyang pumasok sa loob, at niyakap ang kanyang kaibigan. Oh my God! Na-miss kita Bes. Ginantihan rin niya si Emmy ng mahigpit na yakap. Na-miss din kita. Kitang-kita ang galit sa kanilang mga mukha. Nang kumalas ito ng yakap, ay kaagad na napunta ang tingin ni Missy kay Indigo na karga-karga si Hyde. Iyan na ba ang inaanak ko? Kaagad namang liningan ni Emmy ang kanyang anak. Si Indigo naman ay ibinaba ang bata. Hyde, halika dito, dali. Sinenyasan pa niya itong lumapit. Magmano ka sa ninang mo. Singilin mo siya sa mga utang niya sayo. Sabihin mo with interest kasi late na siya nagbigay. Nagmano naman sa kanya ang bata, ngunit nanatili naman itong walang imek, ilang sandali rin siya nitong pinakatitigan ng bata. Bes naman, ubus yata agad sahod ko nito Tila nagrereklamo nitong saad. May trabaho ka pala Baka pwede mo akong pautangin. Umabrisyete ito sa kanya, at marahan siyang hinila patungo sa upuan. Nanatili naman sa may pintuan si Dark Indigo kasama si Hyde. Kausap ng lalaki ang isang waitress. Dapat nga ikaw ang magpautang sakin Ang swerte mo Bes. Naanakan ka lang naman ng isang Villacorda. Lumingon ito sa kinaroroonan ni Indigo, bago ito muling nagsalita. Iyan bang si Fafa Indigo, walang balak panagutan ka? Halos pabulong nitong tanong. Bakit niya ako pananagutan? Hindi naman sigurado kung anak niya talaga si Hyde. Nanlaki ang mga mata ni Missy sa narinig. Teka, anong hindi sigurado? Bunganga mo. Saway niya rito dahil medyo napalakas ang boses nito. Kaagad naman nitong nakuha ang ibig niyang sabihin. Sandali itong lumingon kay Indigo, na abala pa rin sa pakikipag-usap. Nag-peace sign si Missy sa kanya, nang bumalik sa kanya ang tingin nito. Nandun ka naman noong kasal diba? Naaalala mo ba yung lalaki? Natutop nito ang kanyang bibig, nang matanto nito ang kanyang gustong sabihin. Yung gwapong intruder nung kasal nyo. Siya ba ang tatay? May posibilidad na siya. Anong may posibilidad? Posibleng isa sa kanila ang tatay. Nanlaki ang mga mata ng kanyang kaibigan. Oh my God! Ang landi mo girl. Pinalo niya ito sa kanyang braso. Nagpatuhog ka sa kanilang dalawa. Bago pa siya mauma sa tinura nito ay gumuhit sa labi nito ang pilyang ngiti. Gosh Bes, sinong mas yummy? Kaagad namang nag-init ang kanyang pisngi, dahil sa tanong nito. Sira, walang ganun.
Natigil lamang sila sa pag-uusap, nang lumapit sa kanila sina Indigo. Napatikhim na lang siya at napaayos ng upo. Napunta naman ang atensyon ni Missy sa bata. Nang magsimula silang kumain, ay nagpatuloy sila sa pagkukwentuhan, ngunit tungkol sa buhay ni Missy na ang kanilang pinag-usapan. Nakapagtapos raw ito ng pag-aaral, at ngayon at nagtratrabaho na bilang manager ng isang bangko. Matapos ang tanghalian ay pumunta sila sa mall. Ibinili ni Missy ang bata ng mga laruan. Pambawi raw dahil ngayon lang niya nakita ang kanyang inaanak. Marami pa silang napag-usapan, pero halos lahat ay tungkol na kay Hyde, at kung paano nakaya ni Emmy ang magpalaki sa bata. Hindi naman masyadong umiimik si Indigo, madalas ay nakadistansya ito. Si Hyde na parabang binibigyan siya nito ng chance na makasama ang kanyang best friend. Naghiwalay lamang sila ng landas. Nang matapos na ang hapunan nila sa isang restaurant, mahigpit pa silang nagyakapan nang magpaalam sila sa isa't isa. Nakaramdam ng lungkot si Emmy, nang maghiwalay na sila, gayunpaman ay walang pagsidlan ang kanya saya na makasama ang kanyang best friend. Thank you. Sobra kong na-appreciate yun. Puno ng sinseridad niyang turan kay Dark Indigo. Thank you rin sa araw na ta Emmy. Binigyan siya nito ng matamis na ngiti. Sakin muna matutulog si Hyde, gusto ko sana siyang makatabi. Sige, tumango naman ang dalaga kasabay ng pagngiti. Sige, alis na kami, good night Emmy. Good night mama. Humalik naman ang bata sa kanya. Good night sa inyo. Kumaway pa siya sa dalawa, nang magsimula na silang humakbang patungo sa silid ni Indigo. Nang maywan siyang mag-isa, ay tila nakaprogram na bumalik sa isip niya ang nalaman tungkol sa kaugnayan ni Tado kay Ashton Blumentritt. Gusto niyang puntahan at komprontahin si Tado, ngunit baka magsumbong ito kay Ashton. Kung kailan handa na siyang bigyan ng chance ang lalaki, ay sa kanya malalaman ang isang sekreto. Aniya sa sarili, paano niya binigyan ng chance ang lalaki, kung mayroon itong tinatagong sekreto sa kanya? Paano siya magtitiwala, kung hindi nito magawang sabihin ang totoo sa kanya? Gusto niya itong komprontahin, ngunit nakita niyang lumabas ito ng mansiyon kanina. Nakasuot ito ng dark blue three-piece suit, at mukhang papasok sa opisina. Nawala siya sa malalim na pag-iisip, nang marinig niya ang tatlong katok sa pinto. Nang buksan niya iyon, at bumungad sa kanya si Dindi. Magandang gabi, ma'am. Para sa inyo raw po. Iniabot nito ang isang kulay pink na teddy bear at chocolate bouquet. May kasamang disenyo iyon na plastic na dahon, nagsilbing bulaklak nito ang mga bilog na tsokolate. Nang tanggapin niya iyon, ay kaagad din siyang iniwan ng katulong. Nang makapasok siya sa loob, ay nakita niya ang maliit na kulay gintong envelope sa bouquet. Hinugot niya iyon at binuksan. My beloved Emmy, I will be going on a business trip. Let's just see each other tomorrow afternoon. I will be missing you and our son. Please take care while I'm out. Loving you. A. Vil Acorda. Nilakumos niya ang papel na iyon. Aniya, sisiguraduhin niyang masusurpresa si Ashton Blumentritt sa kanyang pag-uwi.